bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga hamon, desisyon, at mga laban na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. May dahilan kung bakit ka dinala sa sandaling ito ng panalangin. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may mga tanong sa iyong isip. Maaaring may mga pagsubok kang kinakaharap na tila hindi natatapos. Maaaring may sakit sa iyong katawan, pangamba sa iyong puso, o mga problemang hindi mo alam kung paano malalampasan. At sa katahimikan ng iyong kaluluwa, maaaring napatanong ka, Panginoon, may pag-asa pa ba? Kasama ka pa rin ba sa laban na ito? Pakinggan mo ito ng malinaw at nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang makapangyarihang katotohanan ito mula sa Romans 8 ay nagpapaalala na kahit hindi mo nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ngayon, ang Diyos ay kumikilos. Walang sakit na hindi niya kayang gamitin para sa iyong paglago. Walang pagsubok na hindi niya kayang gawing daan tungo sa tagumpay at walang sitwasyon na lampas sa kanyang kapangyarihan. Ngayong umaga, nais niyang ibuhos sa iyo ang kanyang kagalingan. May kapangyarihan. Siyang pagalingin ang iyong katawan, palakasin ang iyong isip, at bigyan ng kapayapaan ang iyong puso. Nais ka rin niyang protektahan sa bawat hakbang mo. Bantayan ang iyong paglalakbay at ilayo ka sa anumang panganib na hindi mo nakikita. At sa gitna ng iyong mga laban, nais ka niyang dalhin sa tagumpay, hindi dahil sa sarili mong lakas, kundi dahil sa kanyang biyaya at kapangyarihan. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan sa bawat desisyon, lakas sa bawat pagsubok, at pabor sa bawat pagkakataong darating. At higit sa lahat, nais niyang ibuhos ang kanyang mga pagpapala sa iyong buhay. Mga pagpapalang magpapaalala sa iyo na siya ay tapat, mabuti, at hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga anak. Hindi ka nag-iisa ngayong umaga. Ang Diyos ay nasa iyong tabi. Siya ay gumagawa para sa iyong kabutihan kahit sa mga sandaling hindi mo ito nakikita. Kaya, bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. At kung naniniwala ka na ang Diyos ay kumikilos para sa iyong ikabubuti, kung naniniwala ka na kaya kanyang pagalingin, protektahan, at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang hakbang ng pananampalataya. At kung nais mong araw-araw magsimula na may pag-asa at lakas mula sa salita ng Diyos, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito ng panalangin. Dito, sama-sama tayong lumalakad sa pananampalataya at nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong simulan ang bawat umaga na may presensya ng Diyos sa iyong buhay. Pinipili mong ipagkatiwala sa Kanya ang iyong kalusugan, proteksyon, tagumpay, at kinabukasan. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Lumapit ka sa Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay para sa iyong kabutihan at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na bumuhay kay Kristo, lumalapit kami sa iyo na may pananampalataya at pagtitiwala. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kagalingan. Buhayin mo ang aming katawang nanghihina, ang bawat bahagi na napapagod, nasasaktan, o may karamdaman ay iyong hipuin ng iyong kapangyarihan sa iyong banal na presensya. Ang bawat sakit ay nawawalan ng puwersa. Ang bawat karamdaman ay unti-unting nawawala. At ang bawat kahinaan ay napapalitan ng lakas na nagmumula sa iyo. Ipinapahayag namin na ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay siya ring kapangyarihang kumikilos sa aming katawan ngayon. Ang bawat selula ay tumutugon sa iyong salita. Ang bawat sistema ng aming katawan ay inaayos mo ayon sa iyong perpektong disenyo. Walang anumang sakit ang mananatili sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang bawat ugat ng karamdaman,
Bawat impluwensya ng kadiliman na nagdudulot ng kahinaan sa aming katawan ay nawawasak. Pagalingin mo ang aming isip mula sa takot at pag-aalala. Ang bawat kaisipan na puno ng pangamba, stress, at kalituhan ay aming isinusuko sa iyo. Linisin mo ang aming isipan at punuin ito ng iyong katotohanan. Ang mga kasinungalingan ng kaaway ay aming tinatanggihan. Ang mga salitang nagsasabing kami ay mahina, kami ay matatalo, o kami ay walang pag-asa ay walang kapangyarihan sa amin. Sa halip, ang iyong katotohanan ang aming pinanghahawakan, na kami ay pinalakas, kami ay inaalagaan, at kami ay binibigyan mo ng kapayapaan. Panginoon, palakasin mo ang aming espiritu upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang aming espiritu ay hindi mahina, kundi pinalalakas mo sa bawat sandali. Ang iyong espiritu ang nagbibigay sa amin ng buhay, ng lakas, at ng direksyon. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming pinanggagalingan ng lakas. Kapag kami ay natutokso na sumuko, ikaw ang aming nagpapaalala na kami ay may kakayahang magpatuloy dahil ikaw ay kasama namin. Ipaalala mo sa amin na ang espiritu na nasa amin ay nagbibigay buhay at kalakasan. Hindi kami nabubuhay sa aming sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng iyong espiritu. Kaya't kami ay lumalakad ng may kumpiyansa, hindi sa aming sarili kundi sa iyo. Ang bawat araw ay pagkakataon upang maranasan ang iyong kagalingan, ang iyong pagpapanumbalik, at ang iyong presensya sa aming buhay. Ipanumbalik mo ang aming kalusugan at sigla, ang anumang nawala, lakas, gana, kapayapaan, ay iyong ibinabalik ng higit pa. Ang aming katawan ay muling pinupuno ng enerhiya. Ang aming isip ay nagiging malinaw at matatag. Ang aming espiritu ay nagiging buhay at nagniningas sa iyong presensya. Walang bahagi ng aming buhay ang mananatiling wasak, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabalik at nagpapabago. Tulungan mo kaming lumakad hindi ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu. Sa bawat desisyon, sa bawat kilos, sa bawat pag-iisip, nais naming sumunod sa iyo. Ilayo mo kami sa anumang maglalayo sa amin sa iyong kalooban. Turuan mo kaming piliin ang tama, ang banal, at ang ayon sa iyong katotohanan. Ang aming buhay ay hindi na pinamumunuan ng kahinaan, kundi ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming kagalingan. Ang bawat espiritu ng sakit, pagkapagod, depresyon, at panghihina ay aming tinatanggihan. Ang bawat lihim na plano ng kaaway ay nawawasak. Kami ay hindi alipin ng karamdaman, kundi malaya sa kapangyarihan ng iyong kagalingan. Panginoon, ipadala mo ang iyong mga anghel upang magbantay sa amin at punuin mo kami ng iyong banal na espiritu. Naway ang iyong presensya ang patuloy na dumaloy sa aming buhay, nagdadala ng kagalingan, kapayapaan at lakas. Sa bawat sandali, dama namin ang iyong pagkilos, banayad ngunit makapangyarihan. Ipinapahayag namin na kami ay pinapagaling mo, ganap, buo, at walang kulang. Kami ay hindi natali sa sakit kundi malaya sa iyong biyaya. Ang aming katawan ay malakas, ang aming isip ay malinaw, at ang aming espiritu ay buhay sa iyo. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, maaari mong ipahayag sa mga komento. Ako ay pinagaling at pinalakas ng Espiritu ng Diyos. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ng kagalingan ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Panginoon, dahil ikaw ay nasa aming panig, buong tapang naming ipinapahayag na walang makakalaban sa amin. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming matibay na tanggulan, at ang aming tagapagtanggol sa bawat sandali. Sa iyong kapangyarihan, kami ay nananatiling ligtas, hindi natitinag, at hindi natatakot. Ang iyong presensya ang aming baluti, at ang iyong katapatan ang aming kalasag. Takpan mo ang aming pamilya at tahanan ng iyong makapangyarihang presensya. Naway ang bawat sulok ng aming tahanan ay mapuno ng iyong liwanag at kabanalan.
Walang anumang espiritu ng kadiliman ang makakapasok. Walang anumang masamang balak ang mananaig. Ang aming tahanan ay itinalaga sa iyo, at ito ay magiging lugar ng kapayapaan, seguridad, at presensya mo. Ilayo mo kami sa anumang panganib at tukso. Ang bawat bitag ng kaaway ay aming tinatanggihan. Ang bawat sitwasyon na maaaring magdala ng kapahamakan ay iyong hinahadlangan. Kapag kami ay papalapit sa maling direksyon, ikaw ang aming pinipigil. Kapag kami ay nalalagay sa panganib, ikaw ang aming nagliligtas. Kami ay hindi pababayaan, sapagkat ikaw ang aming Diyos na nag-iingat. Ipaalala mo sa amin na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Kahit ano pa ang aming harapin, ang iyong presensya ay nananatili. Ang iyong pag-ibig ang aming seguridad. Hindi kami nag-iisa, hindi kami iniwan, at hindi kami kailanman pababayaan. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming kasama. Sa bawat laban, ikaw ang aming kakampi. Ingatan mo ang aming puso at isipan laban sa kasamaan. Ang bawat kaisipan na hindi nagmumula sa iyo ay aming tinatanggihan. Ang bawat emosyon na nagdudulot ng takot, galit, o kalituhan ay aming isinusuko sa iyo. Linisin mo ang aming loob at punuin ito ng iyong kapayapaan. Ang aming puso ay mananatiling nakatuon sa iyo, at ang aming isipan ay magiging tahanan ng iyong katotohanan. Sa kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay, gawin mo kaming matatag at ligtas. Ang tagumpay mo laban sa kamatayan ay patunay na wala ng kapangyarihan ang anumang bagay laban sa amin. Kami ay lumalakad sa iyong tagumpay. Kami ay nabubuhay sa iyong proteksyon. Kami ay naninindigan sa iyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming buhay. Ang bawat lihim na plano ng kaaway ay nabubunyag at nawawasak. Ang bawat espiritu ng aksidente, kapahamakan, karahasan, at panlilinlang ay aming tinatanggihan. Walang anumang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Kami ay tinatakpan ng iyong banal na kapangyarihan. Panginoon, magtalaga ka ng iyong mga anghel upang magbantay sa amin saan man kami naroroon. Sa bawat lugar na aming puntahan, naway ang iyong presensya ang mauna. Ang aming paglabas at pagpasok ay iyong binabantayan. Ang bawat hakbang namin ay iyong pinangangalagaan. Kahit sa mga lugar na hindi namin kontrolado, ikaw ang aming katiyakan. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu upang kami ay maging sensitibo sa iyong babala. Kapag may panganib, agad mo kaming pinapaalalahanan. Kapag may maling landas, ikaw ang nagtutuwid. Hindi kami naglalakad sa kadiliman, kundi sa liwanag ng iyong presensya. Panginoon, itatag mo ang aming pamilya sa iyong proteksyon. Walang anumang paghahati ang mananaig. Walang anumang impluwensya ng kaaway ang magtatagumpay. Ang aming pamilya ay binubuklod mo sa iyong pag-ibig. Ang aming tahanan ay pinupuno mo ng iyong kapayapaan. Kami ay nananatiling matatag sapagkat ikaw ang aming pundasyon. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang aming tapang. Kapag kami ay nag-aalala, ikaw ang aming kapayapaan. Kapag kami ay nahaharap sa panganib, ikaw ang aming kaligtasan. Hindi kami matitinag sapagkat ang aming pagtitiwala ay nasa iyo. Ipinapahayag namin na kami ay ligtas sa iyong presensya. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay. Ang aming kinabukasan ay nasa iyong kontrol. Kaya't kami ay panatag, kami ay matatag, at kami ay hindi natatakot. Sa bawat araw, pinipili naming magtiwala sa iyong proteksyon. Hindi kami magpapadala sa takot, kundi maninindigan sa pananampalataya. Hindi kami mag-aalala, kundi magtitiwala sa iyong katapatan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagbabantay, nag-iingat, at nagtatanggol sa amin. Kung naniniwala kang ang proteksyon ng Diyos ay nakapaligid sa iyo at sa iyong pamilya, maaari mong ipahayag sa mga komento.
Ako ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Hayaan itong maging iyong matibay na pahayag na ang presensya ng Diyos ang iyong kalasag at tanggulan at patuloy kang iniingatan. Panginoon, buong pusong tinatanggap namin ang kapayapaang nagmumula sa iyong espiritu, kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon. Sa iyong banal na presensya, ang aming isip ay humihinto sa pag-aalala, ang aming puso ay tumitigil sa pangamba, at ang aming buong pagkatao ay pumapasok sa isang kalagayang panatag sa iyo. Ikaw ang aming kapayapaan, at sa iyo kami nananatili. Punuin mo ang aming isip ng kapayapaan na nagmumula sa Espiritu. Ang bawat kaisipan na puno ng takot, pagdududa, at pag-aalala ay aming isinusuko sa iyo. Linisin mo ang aming isipan mula sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Ang mga tinig na nagsasabing kami ay hindi sapat, kami ay mawawala, o kami ay mabibigo ay aming tinatanggihan. Sa halip, ang iyong katotohanan ang aming pinanghahawakan na kami ay iyong mga anak, kami ay ligtas, at kami ay inaalagaan mo sa bawat sandali. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng anumang sitwasyon. Kapag ang paligid ay puno ng kaguluhan, ikaw ang aming katahimikan. Kapag ang mga pangyayari ay hindi namin nauunawaan, ikaw ang aming katiyakan. Hindi namin kailangang malaman ang lahat, sapagkat alam namin na ikaw ang may hawak ng lahat. Ang aming pagtitiwala ay hindi nakabatay sa aming nakikita, kundi sa iyong katapatan na hindi nagbabago. Alisin mo ang aming takot at palitan ito ng iyong katiyakan. Ang bawat anyo ng takot, takot sa hinaharap, takot sa pagkabigo, takot sa pagkawala, ay aming tinatanggihan sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan mo ang pumapalit sa bawat puwang ng takot. Kami ay hindi nabubuhay sa pangamba, kundi sa pananampalataya. Ang aming puso ay hindi na nanginginig, kundi matatag sa iyo. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming tahanan. Hindi ang sigalot, hindi ang galit, hindi ang kaguluhan, kundi ang iyong presensya. Ang bawat salita na binibigkas sa aming tahanan ay mapuno ng pag-ibig. Ang bawat kilos ay maging ayon sa iyong kalooban. Ang aming tahanan ay maging lugar ng kapahingahan, lugar ng presensya mo, at lugar kung saan ang iyong kapayapaan ay nananatili. Ipaalala mo sa amin na kami ay iyong mga anak at ligtas sa iyong pag-ibig. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi nakabatay sa aming nakaraan o sa aming pagkakamali, kundi sa kung sino kami sa iyo. Kami ay minamahal, tinanggap, at pinili, kaya't kami ay panatag, sapagkat ang iyong pag-ibig ang aming sandigan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kaalamang ikaw ang kumikilos para sa aming ikabubuti. Kahit ang mga bagay na tila hindi maganda ay ginagamit mo para sa aming kapakinabangan. Ang bawat pagsubok ay may layunin. Ang bawat paghihirap ay may bunga. At sa lahat ng ito, ikaw ang kumikilos, ikaw ang nag-aayos, at ikaw ang nagdadala sa amin sa iyong perpektong plano. Sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming kapayapaan. Ang bawat espiritu ng anxiety, depresyon, pag-aalala, at kaguluhan ay aming tinatanggihan. Ang bawat pag-iisip na hindi mula sa iyo ay nawawalan ng kapangyarihan. Ang aming isip ay hindi na magiging larangan ng labanan, kundi magiging lugar ng iyong presensya. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na espiritu. Siya ang aming tagapagbigay ng kapayapaan, ang aming tagapayo, at ang aming taga-akay. Sa bawat sandali, siya ang nagpapaalala sa amin ng iyong katotohanan. Kapag kami ay nakakaramdam ng pag-aalala, siya ang nagpapatahimik sa aming puso. Kapag kami ay naguguluhan, siya ang nagbibigay linaw. Turuan mo kaming manatili sa iyong presensya, sapagkat sa iyo lamang namin natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Kapag kami ay lumalayo, agad mo kaming ibalik. Kapag kami ay nawawala sa focus, tulungan mo kaming muling tumuon sa iyo. Ang aming kapayapaan ay nakaugat sa aming relasyon sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad, sapagkat ang kapayapaan
ay hindi mananatili kung ang aming puso ay puno ng galit at sama ng loob. Tulungan mo kaming pakawalan ang bawat sakit, bawat alaala, at bawat sugat. Sa iyong biyaya, kami ay nagpapatawad at pinipiling magmahal. Alisin mo ang anumang ugat ng kaguluhan sa aming buhay. Kung may relasyon na kailangang ayusin, ayusin mo. Kung may sitwasyon na kailangang baguhin, baguhin mo. Kung may puso na kailangang pagalingin, pagalingin mo. Ikaw ang Diyos ng kaayusan at ang iyong kapayapaan ang naghahari sa lahat. Panginoon, tulungan mo kaming hindi magpadala sa ingay ng mundo. Sa gitna ng maraming tinig, piliin naming pakinggan ang iyong tinig. Sa gitna ng maraming opinyon, piliin naming manindigan sa iyong katotohanan. Ang aming kapayapaan ay hindi nakasalalay sa paligid, kundi sa iyo lamang. Sa bawat araw, pinipili naming magtiwala sa iyo. Pinipili naming magpahinga sa iyong presensya. Pinipili naming isuko ang aming mga alalahanin at tanggapin ang iyong kapayapaan, sapagkat alam namin na ikaw ang aming Diyos na hindi nagkukulang, hindi nagkakamali, at hindi nagpapabaya. Kung nararamdaman mong ang kapayapaan ng Diyos ay dumadaloy sa iyong puso habang ikaw ay nananalangin, maaari mong ipahayag sa mga komento, "Ako ay puno ng kapayapaan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong patuloy na deklarasyon na ang kapayapaan ng Diyos ang nangingibabaw sa iyong buhay, nag-aalis ng lahat ng pag-aalala at nagpapatatag ng iyong pananampalataya sa gitna ng anumang sitwasyon. Panginoon, kinikilala namin na ang aming sariling pag-unawa ay limitado, ngunit ang iyong kaalaman ay walang hanggan. Kaya't isinusuko namin sa iyo ang aming pag-iisip, ang aming mga plano, at ang aming mga desisyon. Hinihiling namin na ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, at ikaw ang magbigay ng karunungang nagmumula sa iyong espiritu. Bigyan mo kami ng karunungan upang mamuhay ayon sa espiritu. Hindi namin nais na mamuhay ayon sa pansariling kagustuhan o emosyon, kundi ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming kilalanin ang tinig ng iyong espiritu sa gitna ng maraming tinig sa paligid. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagpipilian, tulungan mo kaming piliin ang tama, ang ayon sa iyong puso, ang ayon sa iyong salita. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong kalooban sa bawat desisyon. Sa maliliit man o malalaking bagay, nais naming sumunod sa iyo. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming linaw. Kapag kami ay nagdadalawang isip, ikaw ang aming katiyakan. Ang aming mga hakbang ay hindi magiging padalos-dalos, kundi maingat at nakabatay sa iyong paggabay. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako sa Roma 8, na walang kaparusahan sa mga nasa iyo, na ang iyong espiritu ang nagbibigay buhay sa amin, na ang lahat ng bagay ay iyong pinagtutulungan para sa aming ikabubuti, na kami ay iyong mga anak at kami ay may mana kasama mo. Ang mga katotohanan ito ang maging pundasyon ng aming pag-iisip at pamumuhay. Turuan mo kaming piliin ang tama at iwasan ang mali. Sa bawat tukso, bigyan mo kami ng lakas upang tumalikod. Sa bawat pagkakataon na tila madali ang maling landas, ipaalala mo sa amin ang iyong katotohanan. Ang aming buhay ay maging patunay na kami ay pinamumunuan ng iyong karunungan, hindi ng aming emosyon o kagustuhan, at palalimin mo ang aming pagkaunawa sa iyong salita. Habang kami ay nagbabasa at nagbubulay-bulay, buksan mo ang aming isipan. Ang iyong salita ay maging buhay sa amin, hindi lamang kaalaman kundi karanasang nagbibigay buhay. Ang bawat talata ay maging gabay, ang bawat pangako ay maging lakas, at ang bawat utos ay maging direksyon. Gamitin mo ang aming buhay upang ipakita ang iyong katotohanan. Ang aming mga salita ay maging puno ng karunungan. Ang aming mga kilos ay maging ayon sa iyong kalooban. Ang aming presensya ay magdala ng liwanag sa iba. Naway sa pamamagitan namin, makilala ka ng iba bilang Diyos na nagbibigay ng direksyon at karunungan sa pangalan ni Jesus. Aming sinisira ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming pag-iisip. Ang bawat espiritu ng kalituhan, panlilinlang, at maling paniniwala ay aming tinatanggihan. Ang bawat kasinungalingan na itinanim ng kaaway
ay binubunot at pinapalitan ng iyong katotohanan. Ang aming isip ay nagiging malinaw, matatag, at nakatuon sa iyo. Panginoon, alisin mo ang anumang pagmamataas na nagiging hadlang sa pagtanggap ng iyong karunungan. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang matuto, at handang tumanggap ng iyong paggabay. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa iyo, at kami ay umaasa lamang sa iyo. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu, ang aming guro at tagapayo. Siya ang nagpapaalala sa amin ng iyong salita. Siya ang nagtuturo sa amin kung ano ang tama. Siya ang gumagabay sa amin sa bawat hakbang. Turuan mo kaming makinig sa kanyang tinig at sumunod ng buong puso. Kapag kami ay nahaharap sa mga desisyong mahirap, bigyan mo kami ng kapayapaan bilang tanda ng iyong kalooban. Kapag kami ay nasa tamang landas, patatagin mo ang aming loob. Kapag kami ay papunta sa maling direksyon, hadlangan mo kami. Hindi kami nais na umasa sa aming sarili kundi sa iyo lamang. Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyo. Sa panahon ng paghihintay, palalimin mo ang aming pananampalataya. Sa panahon ng katahimikan, palakasin mo ang aming pagtitiwala. Hindi kami magmamadali. Hindi kami kikilos nang walang iyong pahintulot. Kami ay maghihintay sapagkat alam namin na ang iyong panahon ay perpekto. Ipinapahayag namin na ang aming isip ay ginagabayan ng iyong karunungan. Ang aming mga desisyon ay pinangungunahan ng iyong katotohanan. Ang aming landas ay itinutuwid ng iyong kamay. Kami ay hindi maliligaw sapagkat ikaw ang aming gabay. Sa bawat araw, pinipili naming sundin ka. Pinipili naming makinig sa iyo. Pinipili naming isuko ang aming sariling pag-unawa kapalit ng iyong karunungan. Sapagkat alam namin na ang iyong plano ay mas mataas, mas mabuti, at mas ganap kaysa sa anumang aming maisip. Kung naniniwala kang ang karunungan ng Diyos ang gumagabay sa iyong buhay at mga desisyon, maaari mong ipahayag sa mga komento. Ang aking isip ay puno ng karunungan ng Diyos. Hayaan itong maging iyong matibay na deklarasyon na ang karunungan ng Diyos ang patuloy na nagbibigay liwanag sa iyong landas, nag-aalis ng kalituhan, at umaakay sa iyo sa kanyang perpektong kalooban. Panginoon, kinikilala namin na ang aming sariling direksyon ay maaaring magkamali, ngunit ang iyong landas ay laging tama, matuwid, at puno ng buhay. Kaya't isinusuko namin sa iyo ang aming mga hakbang, ang aming mga plano, at ang aming hinaharap. Ikaw ang manguna, at kami ay susunod. Akayin mo kami bilang iyong mga anak sa tamang landas. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa mga daang tila tama ngunit nagdadala sa kapahamakan. Kapag kami ay nalilihis, agad mo kaming ituwid. Kapag kami ay natutukso na sumunod sa maling direksyon, bigyan mo kami ng lakas upang tumalikod. Ang aming landas ay maging ayon sa iyong kalooban, hindi sa aming sariling kagustuhan. Ipadama mo sa amin ang patnubay ng iyong espiritu sa araw-araw. Hindi lamang sa malalaking desisyon, kundi kahit sa maliliit na bagay, nais naming maranasan ang iyong paggabay. Sa bawat hakbang, sa bawat salita, sa bawat kilos, ikaw ang aming kasama. Ang iyong espiritu ang patuloy na nagtuturo sa amin, nagpapaalala at gumagabay sa amin sa katotohanan. Bigyan mo kami ng malinaw na direksyon sa aming mga hakbang. Kapag kami ay nahaharap sa mga sangandaan, ikaw ang aming liwanag. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang aming linaw. Hindi kami kikilos nang walang katiyakan, kundi kami ay maghihintay sa iyo at susunod sa iyong tinig. Ang aming buhay ay hindi magiging pabago-bago, kundi matatag dahil ikaw ang aming gabay. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong tinig ng may pananampalataya. Kahit hindi namin nakikita ang buong larawan, kami ay magtitiwala. Kahit hindi namin nauunawaan ang lahat, kami ay susunod. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa aming nakikita, kundi sa iyong katapatan. Ikaw ang aming pinanghahawakan, at sa iyo kami kumakapit. Samahan mo kami sa bawat desisyon at gawain, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming mga responsibilidad. Ikaw ang aming kasama. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming nagpapalakas.
Kapag kami ay nalulunod sa dami ng iniisip, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at kaayusan. Sa bawat bagay, nais naming maranasan ang iyong presensya. Panginoon, turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong babala. Kapag may panganib, agad mo kaming paalalahanan. Kapag may maling direksyon, ikaw ang magpigil sa amin. Ang aming puso ay maging bukas sa iyong tinig. Ang aming isipan ay maging malinaw upang marinig ka namin. Sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming direksyon. Ang bawat espiritu ng kalituhan, maling landas, at panlilinlang ay aming tinatanggihan. Ang bawat pagtatangka ng kaaway na iligaw kami ay nabubunyag at nawawasak. Kami ay hindi malilinlang sapagkat ang iyong liwanag ang aming sinusundan. Panginoon, kapag kami ay nahaharap sa mga pintuang sarado, turuan mo kaming magtiwala na ikaw ang may kontrol. At kapag may mga pintuang nagbubukas, bigyan mo kami ng karunungan upang malaman kung ito ay mula sa iyo. Hindi kami tatakbo sa bawat oportunidad, kundi kami ay maghihintay sa iyong kumpirmasyon. Alisin mo ang anumang pagmamataas sa aming puso na nagiging hadlang sa iyong paggabay. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, handang tumanggap ng iyong pagtutuwid. Kapag kami ay nagkakamali, agad mo kaming itama. Kapag kami ay nahuhulog, itayo mo kami muli. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu, ang aming gabay at tagapayo. Siya ang patuloy na nagtuturo sa amin ng tamang landas. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan kapag kami ay nasa tamang direksyon. Siya ang nagbibigay ng babala kapag kami ay papunta sa mali. Turuan mo kaming makinig at sumunod sa kanyang tinig. Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyo. Sa bawat panahon ng paghihintay, palalimin mo ang aming pananampalataya. Huwag mo kaming hayaang magmadali dahil lamang sa takot o pressure. Kami ay magtitiwala sa iyong tamang panahon, sapagkat ang iyong oras ay laging perpekto. Sa bawat yugto ng aming buhay, ikaw ang aming gabay. Sa aming kabataan, sa aming paglago, sa aming mga pagbabago, ikaw ang aming kasama. Ang aming buhay ay hindi na amin, kundi iyo na. Kaya't ikaw ang mangunguna at kami ay susunod. Ipinapahayag namin na ang aming landas ay itinutuwid mo. Ang bawat baluktot ay pinapantay mo. Ang bawat hadlang ay iyong inaalis. Ang bawat pagkalito ay pinapalitan mo ng linaw. Kami ay lumalakad ng may kumpiyansa sapagkat ikaw ang aming gabay. Panginoon, gamitin mo kami upang maging gabay din sa iba. Habang kami ay sumusunod sa iyo, naway makita ng iba ang iyong liwanag sa aming buhay. Ang aming mga salita at kilos ay magdala ng direksyon sa iba. Gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong paggabay. Sa bawat araw, pinipili naming sundin ka. Pinipili naming makinig sa iyo. Pinipili naming isuko ang aming plano kapalit ng iyong perpektong kalooban. Sapagkat alam namin na ang iyong plano ay mas mabuti kaysa sa anumang aming maisip. Kung naniniwala kang ang Diyos ang gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay, ipahayag sa mga komento. Ang aking mga hakbang ay itinutuwid ng Diyos. Hayaan itong maging iyong patuloy na patotoo na ang Diyos ang nangunguna sa iyong buhay, nagbibigay ng malinaw na direksyon, at umaakay sa iyo sa landas ng katuwiran at tagumpay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may pusong nagpapasalamat. Kinikilala namin na ang bawat mabuti sa aming buhay ay nagmumula sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin ito kinamit sa sarili naming lakas, kundi ito ay bunga ng iyong biyaya, iyong awa, at iyong katapatan na hindi nagbabago. Sa kapangyarihan ng iyong espiritu, binubuksan mo ang kalangitan at ibinubuhos ang iyong pagpapala sa aming buhay. Hindi lamang sapat, kundi umaapaw. Hindi lamang minsan, kundi patuloy at walang hanggan. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi kailanman napuputol. Kahit kami ay nagkukulang, ikaw ay nananatiling tapat. Kahit kami ay nagkakamali, ikaw ay patuloy na nagmamahal. Ang iyong pag-ibig ang pundasyon ng aming buhay, at sa pag-ibig na ito, kami ay tumatanggap ng kapayapaan,
lakas, at pagpapala. Hindi kami nabubuhay sa takot, kundi sa katiyakan na kami ay iyong mga anak at kami ay inaalagaan mo. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming pamilya at tahanan. Naway ang aming tahanan ay mapuno ng iyong presensya, isang lugar ng kapayapaan, pagmamahalan at pagkakaisa. Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay iyong ingatan at pagpalain. Ang aming ugnayan ay patatagin mo. Ang anumang hidwaan ay iyong ayusin. Ang bawat sugat ay iyong pagalingin. Ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang iyong pangalan ay itinataas at ang iyong kabutihan ay nararanasan. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at mga plano. Ang bawat gawain ng aming mga kamay ay iyong pinapalago. Ang aming mga pagsisikap ay hindi nasasayang, kundi nagbubunga ng kasaganaan ayon sa iyong kalooban. Binubuksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na walang makakapagsara at isinasara mo ang mga pintuang hindi para sa amin. Kami ay lumalakad sa iyong pabor at ang iyong biyaya ang nagpapabunga sa aming ginagawa. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng kagalakan at pag-asa. Ang kagalakang nagmumula sa iyo ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Kahit may pagsubok, kami ay may dahilan upang magalak sapagkat ikaw ay kasama namin. Kahit may paghihirap, kami ay may pag-asa sapagkat ikaw ang kumikilos para sa aming ikabubuti. Ang aming puso ay hindi mabibigatan sapagkat ang iyong presensya ang aming kalakasan. Gawin mo kaming daluyan ng iyong biyaya sa iba. Ang pagpapala na aming tinatanggap ay hindi lamang para sa amin, kundi upang ibahagi. Turuan mo kaming maging bukas palad, mapagmahal, at handang tumulong sa aming mga salita at gawa. Naway maranasan ng iba ang iyong kabutihan. Ang aming buhay ay maging daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. Ipagkaloob mo sa amin ang kasaganahan ayon sa iyong layunin. Hindi lamang material na bagay, kundi kasaganaan sa espiritu, kapayapaan, karunungan, lakas, at presensya mo. Ang aming buhay ay hindi kukulangin, sapagkat ikaw ang aming tagapagtustos. Ang aming pangangailangan ay natutugunan, at ang aming puso ay kontento sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aming sinisira ang bawat espiritual na pag-atake laban sa aming pagpapala. Ang bawat espiritu ng kakulangan, pagkaantala, at pagsasara ng pinto ay aming tinatanggihan. Ang bawat sumpa na naglalayong pigilan ang aming pag-unlad ay nawawasak. Kami ay pinalalaya upang tumanggap ng iyong biyaya nang walang hadlang. Panginoon, alisin mo ang anumang hadlang sa aming puso na pumipigil sa pagtanggap ng iyong pagpapala. Kung may takot, palitan mo ng pananampalataya. Kung may pagdududa, palitan mo ng katiyakan. Kung may maling paniniwala, ituwid mo. Naway, maging bukas ang aming puso sa lahat ng nais mong ibigay. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng iyong mga pagpapala. Hindi lamang tumanggap kundi mag-ingat, magpalago at magbahagi. Ang bawat biyaya ay aming pinahahalagahan at ginagamit para sa iyong kaluwalhatian. Ang aming buhay ay hindi umiikot sa sarili, kundi sa iyo. Punuin mo kami ng iyong banal na espiritu upang kami ay manatiling nakatuon sa iyo. Sa bawat tagumpay, turuan mo kaming magpasalamat. Sa bawat biyaya, turuan mo kaming magpakumbaba. Sa bawat pagpapala, turuan mo kaming magtiwala ng higit pa. Panginoon, binubuksan mo ang mga pintuan ng kasaganaan. Ang iyong pabor ay sumasama sa amin. Ang aming buhay ay nagiging patunay ng iyong kabutihan. Ang aming kwento ay nagiging patotoo ng iyong katapatan. At ang aming puso ay patuloy na umaawit ng papuri sa iyo. Kami ay lumalakad sa iyong pagpapala, hindi dahil sa aming kakayahan kundi dahil sa iyong biyaya. Kami ay tumatanggap ng may pasasalamat at kami ay nagbibigay ng may kagalakan. Ang aming buhay ay nagiging daluyan ng iyong kabutihan sa iba. Kung naniniwala kang ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumadaloy sa iyong buhay, maaari mong ipahayag sa mga komento. Ang aking buhay
ay puno ng biyaya ng Diyos. Hayaan itong maging iyong matatag na patotoo na ang Diyos ang iyong tagapagtustos, ang pinagmumulan ng iyong kasaganaan, at ang patuloy na nagpapala sa iyong buhay upang ikaw ay maging pagpapala rin sa iba. Panginoon, salamat dahil kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan mo. Sa kapangyarihan mo, Diyos na muling bumuhay kay Jesus, kami ay lumalakad sa katiyakan na ang bawat laban ay may tagumpay sa iyo. Hindi kami nabubuhay sa takot kundi sa pananampalataya, sapagkat alam namin na ikaw ang aming kakampi at hindi ka kailanman natatalo. At tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Kapag ang laban ay mabigat, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming nagpapalakas. Kapag kami ay natutuksong sumuko, ikaw ang aming nagpapaalala na ang iyong kapangyarihan ay sapat upang kami ay magpatuloy. Sa bawat hamon, kami ay tumitindig, hindi sa aming sarili, kundi sa iyo. Ipaalala mo sa amin na walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Kahit anong pagsubok, kahit anong kahirapan, kahit anong laban, ang iyong pag-ibig ay nananatili. At sa pag-ibig na ito, kami ay may lakas upang magpatuloy at magtagumpay. Patatagin mo ang aming pananampalataya sa gitna ng laban. Ang aming paninindigan ay hindi matitinag sapagkat ang aming pundasyon ay ikaw. Ang bawat kasinungalingan ng kaaway ay aming tinatanggihan. Ang bawat pag-atake ay nawawalan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na buhay. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Ipinapaalala sa atin ng salita ng Diyos sa Roma 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hawakan natin ang pangakong ito ng may matatag na pananampalataya. Kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari, makakatiyak tayo na ang Diyos ay kumikilos, inaayos, ginagabayan, at pinagtatagumpay ang lahat para sa ating kabutihan. Kung may panalangin kang nais ipagkatiwala sa Diyos, pasasalamat man, kahilingan, o isang bagay na matagal mo nang ipinagdarasal, maaari mo itong isulat sa mga komento. Kami ay sasama sa iyo sa panalangin at patuloy na mananalig na ang Diyos ay kumikilos sa bawat detalye ng iyong buhay. Walang sitwasyon na hindi kayang baguhin ng Diyos at walang panalangin hindi niya naririnig. Kung napagpala ka ng panalangin ito, maaari mo itong i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pang tao ang maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Sa pamamagitan nito, mas marami pang puso ang mahihikayat na magtiwala sa Diyos at maranasan ang kanyang katapatan sa gitna ng bawat pagsubok. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong buong pamilya. Naway ang kanyang kapayapaan ang maghari sa iyong puso, ang kanyang karunungan ang gumabay sa iyong mga desisyon, at ang kanyang presensya ang patuloy na sumama sa iyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Hanggang sa muli nating panalangin, pagpalain ka ng Diyos.